natin ang kapayapaan ng kaluluwa nila Nazaria Blanco, Vicenta Arcayos, Doyet Arcayas, Ronnie Austria, Maricel Arsenio Ardel, Igmedio Perpetua, Carmen Prudencio, Chodorica Janrel, Adrian Samson, Hilaria Hubino, Beth Sabina, Art at Marilu Lopez, John Eric at Lilia, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ang taninhaga ng mga damong inihasik sa palayan, ang sagot sa ating katanungan sa buhay. Pawang kabutihan lamang ang inihahasik ng Diyos, namumula ang kasamaan sa kapusukan ng taong ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Matyagang naghihintay ang Diyos ng tamang panahon bago gapasin ang palayan, nagtitimpi sa mabagal na paglago at nagbibigay puwang sa sinumang nagkasala upang magsisi. Hilingin natin ang biyayang maging maunawain sa kahinaan ng ibang tao at dinggin ang tawag ng Diyos upang mapagpanubago ang ating mga puso. Tumayo po tayo at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipas ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Maganda. At welcome sa ating banal na misa itong araw ng linggo. Sa misa din ito, isama natin sa ating mga dasal ang lahat ng ating mga benefactors sa ating mission station, Our Lady of the Sacred Heart. Ipagdasal natin yung kaluluwa nila na sila pumanam na dahil sa COVID. At ang lahat na namatay na at yung mga buhay pa, pagdasal natin na nawa lagi silang gabayan ng Diyos at bigyan ng kalakasan sa kanilang buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, bayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Buhay sa Diyos sa kaloob sa lupa, pinagdarangan pagkadaming sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos hari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesu Kristo, Bukto
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluglong sa kanan ng mga maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati niyang Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig kami nagdimas sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po tayo. Ang kasaysayan ng ating kaligtasan ay tigib ng awa at walang kapantay na pagmamahal sa atin ng Diyos bilang pagkilala sa pagtitiis at awa ng Diyos, matapat at maging mabuti tayo sa isa't isa. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas, nagmumula ang iyong katarungan at maaari kang magpakita ng habag kaninuman sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan. At pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyon, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong mapapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Poon ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa numadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako ay iyong dinggin. Tugon, Poon ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi. ang lahat ng bansa ng iyong nilalang, lalapit sa iyo at pagbibigay galang. Sila ay magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Tugon, Poon ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi. ngunit ikaw poon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad magalit, ibaling sa akin ang awa mo't habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Tugon, Poon ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi. Sa kabila ng ating mga kahinaan, patuloy pa rin kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng Espiritu na ating gabay.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Sang Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At naunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya. "Baka mabunot pati ang trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng mga binhi, ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito ay nagiging punong kahoy, anupat na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umasa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga, at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta, "Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nililihim mula ng likhain ang sanlibutan." Pagkatapos, iniwanan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang maalagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani.
at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat na nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at magnangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa karihaan ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga. So, palapakan natin ang butihing Diyos. Palapakan natin sa lahat-lahat ng biyayang patuloy niyang ipinagkaloob, no? Sa kabila ng lahat ng ating dinaranas sa iyo. Marapat rin nating pasalamatan ang buhay na Diyos para sa ating buhay. Mga kapatid, narito po tayo sa ika-16 na linggo ng karaniwang panahon. First and foremost, gusto ko kayong ibalik sa nakaraan. Nung panahon na medyo bata pa kayo, sipon yun nandito pa, mga ganun. Sinisipon pa lang kayo. Gusto ko yung balikan nito ngayon. Alalahanin ninyo yung panahong iyon. Try to remember yung panahong iyon. Ano kaya ang magagandang salita na inyong napakinggan sa inyong mga magulang? Mga magandang salita na napakinggan sa inyong mga magulang. Dati para sa akin, isa sa mga salita na para sa akin siguro nakapagbigay sa akin ng kumpiyansa, dagdag kumpiyansa, itong aking lola. Every time na bibisita ko sa kanila, doon sa bahay ng lola ko, lugar ng lola ko, sasabihin niya, "Uy, andito naman si Mika-Mika." Ano yung Mika-Mika? Natural hindi. Yung Mika-Mika sa amin, parang Amerikano. Amerikano. Nung panahon kasi nun, parang binayaan ba ko ng kaputian. Hindi maputi pa ko dati ng bata pa ako. So every time na bibisita ko sa amin, sa lugar naming lola, parang ako lang yung foreigner doon. No? Puti. Kaya every time na papunta na ako, magsisigaw na yung lola ko. Nandito na yung apo ko na Mika-Mika. Mabait na Mika-Mika. So, yun, dala-dala ko yun. Every time na bisita ko, excited ako na magsisigaw na siya. Para bang dagdag kumpiyansa nga sa aking sarili. So more or less, nung bata pa lang ako, ang dami kong napakinggan na magaganda sa aking lola, maging sa aking mga magulang. E minsan nga, yung iba ko napakinggan doon sa ibang mga tao, sinasabi nila sa mga magulang ko, ang swerte mo, meron kang anak na mabait. Ang swerte mo, meron kang anak na pugi. No, napakabayas pa lang ng mga bata pa tayo. Pero pagdating ng panahon, medyo malaki-laki na tayo, nakagagawa na tayo ng hindi maganda, diyan, magsisimula na, mahahaluan na ng ibang pag-uusga. Sasabihin na, bait-baitan lang yan kasi nasa harapan. Pero, meron namang ginagawang hindi maganda yan. So, meron ng mga karugtong. Habang palaki tayo ng palaki, nadadagdan yung pag-uusga. More or less, hindi na masyadong puro na lang maganda. Nakitaan na tayo ng hindi maganda sa ating buhay. At minsan, aminin natin sa hindi, nasasaktan tayo. No? Lalo na kung yung pag-uusga ng taong ngayon ay para sa atin, sobra-sobra na. Sinasabi naman, sobra na itong taong to, kung makapanghusga, parang hindi siya nagkakamali. Sobrang ng taong to, kung makakita ng something wrong sa akin, para bang ikakamatay ko na. Kaya ano mangyari? Masasabi natin na sa ating buhay, bilang isang tao, minsan, una,
napakagaling nating manghusga. Minsan ang dali nating makakita ng hindi maganda sa ating kapwa. At minsan natatabunan na itong mga magagandang ginagawa ng ating kapwa. Nakakalimutan natin yung kanilang mga ipinapakitang maganda. Doon lang tayo nakafocus sa hindi maganda. No? Meron tayong mga kilalang ganyan. Pangalawa, sa ating buhay, kung nagkamali tayong humusga, minsan mabilis tayong mag-point finger. Halimbawa, meron tayong masabing hindi maganda at ma-prove ng taong iyon na tayo ay nagkakamali. Di ba ganun-ganun tayo? Minsan, pag matrap na tayo mismo yung nagkakamali, ano ginagawa natin? Hinahanap natin yung taong kung sino-sino para man lang na masasafe yung ating sarili-sarili. Sabihin natin, siya naman yung nagudok sa akin, siya yung nagchika sa akin, na ganyan ka raw. Kaya yun lang yung sinabi ko. Minsan playing safe na tayo. Once tayo medyo tagilid na, natrap na tayo sa ating mga sinasabi. Minsan meron tayong makilalang ganyan. Yung pangatlo naman, minsan sa buhay natin, tiwala tayo sa ating sarili-sarili. Kumbaga, kung makapanghusga tayo, hindi na tayo nagkakamali. Minsan kung makapanghusga tayo, para sa atin, o iniisip natin, na perfect na tayo. Hanggang sa pagdating ng panahon, tayo naman yung nagkakamali. Kaya minsan sa buhay natin, minsan napapahiya na rin tayo. Kasi sambit tayo ng sambit na ganito dapat, at minsan, tayo lang yung gumagawa ng ganito. Tayo lang yung nagkakamali. Kinakain natin ang ating mga ipinagsasabi na kung ano itong dapat. At yung pang-apat, kung makapaghusga tayo, gusto natin tapos agad. No? Wala nang kimi-kimi. Pag magkamali ang isang tao, para bagang wala nang chance magbago. No? Lalo na kung yung taong iyon, yung grupong iyon, para sa atin, tinatapakan talaga yung pagkatao natin. Sinasaktan talaga tayo. Kaya minsan, mayroon tayong napapakinggan hindi maganda sa ating kapwa o mismo sa atin. Minsan sinasabi natin, mamatay na sana yung taong yun. Sinasabi natin na wag na sana siyang bigyan ng pagkakataon na mamuhay pa dito sa mundong ito sapagkat ang dami ng ginagawang hindi maganda. Pati ako sinasama niya sa kalokohan niya. Dinadamay niya ako sa mga kalokohan niya. Minsan doon tayo nag-enjoy tayo doon, no? Instead na bigyan ng tsansa, instead na ipagdasal yung tao, hindi na. Tanging galit na lang ang nangingibabaw para sa atin. Tanging galit na lang ang nandun sa ating puso. So mga kapatid, mapapangiti tayo ngayon sapagkat yung ating mga pagbasa sa ngayon, lalong sa ating ebanghelyo, ay kabaliktaran talaga kung ano itong itinuturo sa atin ng Diyos. Kasi sa atin, yun na nga, naranasan din naman ng maghusga. Na-try na natin yung maghusga. Pero sa ating ebanghelyo sa ngayon, ipinapaalala sa atin ng Diyos na tanging Diyos lamang ang may karapatang manghusga. At ang Diyos, kung siya'y manghusga, hindi siya kagaya natin na kumbaga putol agad. Pag nagkamali, wala na agad. Hindi na binibigyan ng tsansa. Ang Diyos hindi po. Pasensyoso po siya. Makatarungan po siya na Diyos. He is a just God. Na kumbaga, magkasala man tayo nandun sa kanyang katayuan, sa kanyang buhay, kumbaga, na naghihintay siya kung kailan tayo babalik sa kanya at hihingi ng tawad. At para magbago, baguhin kung anuman ang mga bagay, katangian na meron tayo na minsan para sa atin, alam na natin na hindi maganda, alam na natin na hindi tama, pero ginagawa pa rin natin. Ang Diyos, sadyang napakabait, sadyang mapagpatawad, maunawain anong meron diyan sa atin. Minsan nga kasi sa buhay natin, nag-enjoy lang tayo magkalukuhan. Nagawa ng mga bagay-bagay na kung saan hindi maganda. Kahit na marami na nagre-remind sa atin na, uy, ihinto mo na yan. Ang mga ginagawa mo, hindi na maganda. Ang dami nang nadadamay, ang dami nang nasasaktan. Pero minsan,
hindi natin ito pinapakinggan. Minsan itong pinapakinggan natin, itong grupo natin, itong mga devil's advocate, kumbaga, na meron tayong mga kasamahan na kung saan ang gagaling din nila magsusol. Sabi nila, huwag mo gano'n, huwag ka naman. Meron tayong mga kaibigan ganyan. Pero, kung ating titingnan, hindi naman talaga lahat na nakatira dito sa mundong ito, hindi naman talaga lahat perfecto. Lahat naman talaga tayo makasalanan. Kaya nga minsan, natatawa na rin tayo minsan sa mga sinasabi ng iba nating kapwa. Sinasabi nila, nandun na naman sila, nagsisimba. Yung mga pagmumukha na yun, makasalanan talaga. Humihingi talaga yun ng tawad sa Diyos. In the first place, tama naman. Tayong lahat makasalanan. Pero minsan, nagkakaproblema lang, yung iba nating mga kapatid na hindi na rin nagsisimba. Yung iba, okay naman yung rason. Minsan, busy, ganun. Pero yung iba talaga, iba yung pakiramdam. Sinasabi nila, wala silang kasalanan. Nakakatakot po yun na darating tayo sa puntong iyon na katayuan sa ating sarili-sarili. Na kumbaga, makikita natin yung ating sarili na hindi na tayo nagkakasala. Kasi minsan sa buhay natin, nagagawa tayo ng hindi maganda unintentionally. Diba? Minsan, mayroong nakapit sa atin. Hindi maganda yung ginawa mo sa akin kanina. Swerte na lang kung mayroong ganong tao na nalapit sa iyo, na ikaw lang. Ayaw mo namang problema sa atin na hindi na nagsasabi ng sa iyo personal. Ngayon, madali na lang mag-post minsan nagpaparinig. Pero sana sa buhay natin, ayos-ayusin natin yung ating buhay. No? Iayaw natin. Ano ba ito yung, kumbaga, nakalaan? Ano ba itong nakasentro, nakapaloob sa kagustuhan ng Diyos? So ito, marahil ito po yung paanyaya sa ating lahat sa ngayon ng Diyos. Na sana, limitahan natin ang ating pagkatao. Itong ating nature na pagkatao, na minsan pag mayroong magkasala sa atin, mayroong mga gawa ng hindi maganda, wala na agad. Minsan, nahihirapan na tayo magbigay ng tsansa na magbago yung tao. Gayahin natin ang Diyos. Gayahin natin si Jesus. Si Jesus nga, nung kapatunan niya, ang daming hindi magagandang natanggap ng mga sinasabi ng ibang tao. Nagaya na lamang ng kanyang mga disipulo. Di ba ang daming nag-critique sa kanya, ang daming nag-criticize sa kanya. Sabi ng ibang tao nung kapanahunan niya, bakit yun yung kinuha mo? Napakasimple yung mga tao, mga mangingisda, anong meron diyan? Mga ignorante yan. Ang daming pero sa mga sa panahon ngayon, meron ba tayo napakinggan mga ganyan? Ang daming reklamo. Minsan, pinapansin natin yun, kung sino yung mga taong yun. Pero sana sa panahon ito, sa lingong ito, matutunan sana natin ang Diyos. Na sa ating buhay, isinasalaysay sa ating ebanghelyo sa talinghaga. Diba, meron patungkol sa paghahari, kaharian ng Diyos, na patungkol sa naghahasik ng mabuting binhi, ng trigo. Until one time, merong isang kaaway, o ibang kaaway na nag-ano rin ng binhi ng damo. So, anong nangyari? Tumubo ang trigo at ang damo. Nang napansin ito ng isang magsasaka, gusto niyang tanggalin yung damo. Kasi para sa kanya, hindi na kailangan. Para bang disturbo lang para sa kanyang mga pananim. Minsan ganun tayo mag-isip. Pag napapansin natin na medyo merong alanganin, meron tayong kakilala na hindi magandang pakikitungo, minsan pinapaalis natin. Sinasabi natin, huwag na natin siyang ibilang sa ating grupo. Sapagkat wala tayong nakukuha sa kanya. Sapagkat wala siya, hindi siya nagbibigay ng something kung ano mang meron sa kanya. Sapagkat hindi siya ehemplo, magandang ehemplo sa ating grupo. Minsan ganun tayo mag-isip, gaya ng isang magsasaka. Pero ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo, anong ginawa? Anong interruption ng Diyos doon? Sabi niya, huwag mong bunutin ang damo. Hayaan mo itong tutubo.
itong trigo at damo. At pagdating ng panahon sa harvest season, harvest time, ihiwalay yung damo at hiwalay yung trigo. Yung damo, susubugin. At yung trigo, ilalagay somewhat sa bodega. At doon, ititresyo. So, ganun din po yung ating buhay pagdating ng panahon. Sa ngayon, siguro masyadong malinaw para sa atin minsan itong ating direksyon pagdating ng panahon. Minsan kasi lumiliwanag lang itong buhay natin, yung ating direksyon. Pag minsan marami na tayong mga problema sa buhay. Pag minsan malala na yung sakit natin. Doon lang tayo makapag-isip na kumbaga yung ating direksyon pagkatapos dito sa mundo nito. Well, ito pong ating ebanghelyo sa ngayon, itong kaharian ng Diyos. Paalala po ito sa ating lahat na bilang mga tao, bilang mga anak ng Diyos, hindi lang po dito yung buhay natin. Meron pa pong kasunod na kung saan kailangan din nating paghandaan. Kaya sa ngayon, sana itong paalala sa atin ng Diyos na gayahin siya. Ngayon baga, nagbibigay ng pagkakataon, ng tsansa, nagpapatawad, nagmamahal sa kapwa, na kung sa mga tao hindi ka mahal-mahal, nagmamahal pa rin. Sana gayahin natin ng Diyos. Kung hindi namin buli. No? Yung kusang nagmamahal, nagbibigay ng oportunidad na magbago ang isang tao. Sumuli sa ating buhay, alalahanin natin na darating ang panahon, we will be judged. Kumbaga, husgahan tayo ng Diyos kung kumusta yung ating mga ginagawa sa buhay. Kasi pagdasal natin sa Diyos na sana lahat ng ating ginagawa, at least mo lang 80% na ayon sa kalooban ng Diyos. Shalom. Magsitayo na po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawan tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, sa matay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Duwamang mga paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Itinanim ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso upang maging karapat-dapat tayong manatili sa kanyang piling. Buong pagtitiwala nating dasalin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga leader ng simbahan, magsilbi nawa silang tagapunla ng salita ng Diyos sa lahat ng tao sa bawat panahon. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno ng pamahalaan, maging tapat nawa sila sa salita ng Diyos upang maitakwil ang kultura ng kamatayan at paghihiganti at isulong ang pagpapatawad at damayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga pamilyang Kristiyano, maglaan nawa sila ng oras sa pagdarasal at magbabahagi ng salita ng Diyos upang lalong maging matatag ang kanilang ugnayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at nagdurusa, makamit nawa nila ang kaaliwan at dakilang pag-ibig ng Diyos sa kabila ng kanilang pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, masumpungan nawa nila ang kapanatagang walang hanggang kapiling ang Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Panginoon, tulungan mo kami sa aming mga kahinaan.
Isugo mo ang iyong Espiritu upang patatagin kami sa aming pagkikipaglaban sa masama. Ikaw na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo magpakailanman. Amen. Magsiupo na po lahat at tumanda sa pag-aalay. Ang mga mag-aalay po ay pwedeng ilagay ang kanilang mga sobre dito sa mesa, sa harap. Magsitayo na po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama na't lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinagutos ng araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob. Sa mga alay ni Abel, nalubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na aming pasalamatan. Ikaw ay aming pinagtaksilan ng sangkatauhan. Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ng aming pagkamasuwain. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang gili mong anak, at kami tungayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya na higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw na nagtanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwain. Kaya kahit sa anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinakalan na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati at inayon, ninabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ng lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Di na matapos sa ngapok, hinapan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihain bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya isa ng mga Birheng Maria na ng Diyos, kaya isa ng mga apostol at mga banal, at namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nangagaling na
pautos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami diyan sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Nagalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga magkukumunyon po, manatili na lang po kayo sa inyong mga upuan.
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama nating mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong ng makamakbang mula sa dati naming pagkamakaspo. Patungo sa bagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Orasyo Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin na iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanuna. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat, pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, malay na Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinilang kang maging kanyang ina, ninais siyang malapit ka sa kanyang krus. Binagi ng kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niyang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kami lagi sa pagmamahal na iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na mais sa katuparan. Samahan kami lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pamasdan mo kami sa iyo nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Magsiipo muna po tayo sumandali sa ilang pasasalamat. Nagpapasalamat po tayo muli sa Tanyedo family sa pagbibigay sa atin ng makapagdaos dito ng misa at iba pang gawain. Ganon din po, nagpapasalamat po kami sa mga tao na tumulong upang maghanda at ilinis ang bodegang to para sa misa. Ganon din po sa barangay, pamunuan ng barangay na nag-disinfect nito kahapon upang maging ligtas tayo. Ganun din po para sa mga frontliner na nasa bungad po ng bodega. Ang nagmisa po sa atin ngayon, pasalamatan po natin ang ating priest administrator, Father Rich Estrada, MSc, at ang kanyang kasama, si Reverend Michael Angelo Dacalos, MSc. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating pagdalangin. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Panginoon upang siya nahin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Bubuhay para sa sarili
susuri